tayo dyan. Kaya halimbawa sa Israel, kabisado na ng mga OFWs Mahigpit ang natin ipinatutupad na yung manner in koordinasyon which ng the Department alarms of by the Migrant Israeli Workers Defense Forces sa are Department of sounded Foreign and kung Affairs paano at sa mga kailan embahada ng ang Pilipinas reaction sa time Gulf States at patungo sa Israel upang respective matiyak ang residential kahandaan shelters. sakaling kailanganing ilikas ang mga Nakahanda po tayo. OFW Ang ating sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa lugar. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na sa ngayon ay wala pang idinideklarang mass repatriation dahil hindi pa naman daw umaabot sa Alert Level 4 ang sitwasyon. Gayunpaman, meron ng higit 80 mga Pilipino ang nagpahayag ng kagustuhang makauwi mula sa Dubai. walang mass repatriation sa ngayon kasi yun po ay yung mandatory level which is Alert Level 4. But for the countries in the Gulf and Israel, hindi pa ho tayo humantong sa level ng repatriation but mass repatriation but may mga humihiling na rin. Halimbawa sa Dubai, 80 ang humiling na kung maaari. It's a live count of course, but kung maaari ay sila'y makauwi na. Kaya't we are already also preparing. Bagamat sarado ang airspace sa Dubai at ang airports, alam naman natin na inatake sa Dubai. Kaya't meron din tayong paghahanda in terms of giving the 80 who need repatriation assistance, temporary basic needs assistance, and shelters are also available as I mentioned. And then at an appropriate time, ay sila naman ay ililikas na patungo sa bansa. Inihayag ng DMW na nakahanda ang mga exit point, transport options, mapaland, air at sea, pati na ang posibleng paggamit ng military assets kung kakailanganin. Bukod dito, may nakalaan ding mga shelter, relocation sites at pondo mula sa Action Fund at OWA upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga Pilipinong maaapektuhan. Myself and Admin PY will be sending augmentation teams surrounding the area. Kung sarado sa ngayon ang UAE, we will make sure to be there, our augmentation teams in the areas surrounding kung saan pwedeng sumalubong at pumasok at the right time. Again, timing is everything at this stage. Kaya hindi po tayo muna manghimasok sa protocols ng host countries. Sa kabila naman ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East, tiniyak ng DMW na walang Pilipinong nasaktan sa Iran. Ayon kay Kakdak, karamihan sa mga Pinoy doon ay nakapangasawa na ng Iranian national habang iilan lang ang OFW. Okay ang situation in terms of their safety. No reports of harm Filipinos in Iran. The OFWs in Iran are far fewer, no? But they're all in good condition. Many of them are outside of Tehran. Some of them working in the agricultural and the other types of sectors. Samantala, aminado rin ang kalihim na dahil sa sitwasyon ngayon sa gitnang silangan, hindi agad-agad mapapauwi ang bangkay ng Pinay OFW na nasawi sa Israel na si Mary Ann Velasquez de Vera. So we will wait for the appropriate time na mapauwi yung labi ni OFW Mary Ann. But we're in good hands kasi nga, as I said, the Israeli government is fully backing us in this endeavor. So in due time, OFW Mary Ann will be home safely. But in the meantime, Admin PY and myself sent our teams already over to Pangasinan and for the family. And then our teams naman also in Tel Aviv are with hand-holding the husband through this difficult process. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.